Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga ang usapin sa mundo ng social media. Talagang sumuko na nga sa otoridad itong si Kuting ng Norte at di Satanas matapos ngang malaman ang kanilang mga katiwalian na ginagawa sa loob mismo ng palasyo. Ngayon nga ay umamin itong si Satanas na ito sa mga otoridad sa kanilang mga kabalbalan na ginagawa sa loob mismo ng palasyo at gusto ngang isalba ang kanyang sarili. Ngunit ngayon nga ay hindi pinakawalan ito ng mga otoridad at sumuko nga rin itong si Kuting ng Norte para patunayan nga na ang mastermind at punot dulo na ito ang nagkokontrol nga raw sa kanya ay si Lisa Tanas. Dito nga natin makikita mga kaibigan nang wala na magawang ang mag-asawang na ito ay sumuko na nga sila sa otoridad. Ngunit nagsisisihan nga sila at naglalaglagan kung sino nga ba talaga ang aako sa kanilang mga kasalanan at kung sino nga talaga ang mastermind sa kanilang dalawa. Ngayon nga ay patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kay Kuting ng Norte at kay Lisa Tanas na ito dahil hindi na nga mapipigilan ang tamang hustisya. Ngayon nga ay nagulat ang maraming netizen sa nangyaring ito kung bakit agad sumuko nga si Lisa Tanas at Kuting ng Norte na ito. Sino nga ba talaga ang magiging whistleblower sa kanilang dalawa dahil nag-uunahan na sila umamin sa kanilang mga kabalbalan na ginagawa sa loob mismo ng palasyo. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. With sincerity, kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam niyo kung pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man. Yes, kaya nga eh. Hi, Brother Lucho. Would you still continue to support ay pulboronic? Diba? Sabi nga ni Pangulong Duterte. Kaya etong mga military na ito, araw-araw nating kinakalampag. Okay? You did not go far. Yung mga tao na niyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict sa presidente? Hanggang kailan, military? Sa amin. Kasi nagpapatulong kami to get the answers. Sana we cannot get it correct and accurate true answer from kami ang magtanong. Barado kami ngayon. Ngayon, nakarinig nyo na palangga. Paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Duterte na adikto si Bangag Jr., si Marcos Jr. at si Lagdameo. At paulit-ulit din natin sinasabi sa channel natin at ang ating kaibigan na si Cathy Binag na isa sa mga whistleblowers ay sinasabi niya na ang dalawang niya, hindi lang dalawa, yung ex niya at yung mga yan ay talagang mga addictus benedictus. So ano pa ang inaantay ng mga military? Sabi nga ni Pangulong Duterte, hahayaan nyo bang, antayin nyo pa 4 years na magkaroon na patuloy, yung inyong pagsisilbi sa isang bangag. Nasa inyo yan. Although sinabi ni Pangulong Duterte sa press ko na yan, ayaw out na siya dyan sa mga ano na yan, yung uprising ek na yan. Kasi di naman na niya kaya, di ba? Dahil physically, sabi niya nga, nagbabasto na siya. Ilabas niyo ako dyan, sabi niya. Ngayon, mga palangga, etong Armed Forces of the Philippines, kaya lagi sinasabi ng mga ninyo, ni PRRD, na ano ba ang kanilang goal o role, na not goal, yung role ng AFP sa Pilipinas. Hindi ba para protektahan ang, lagi nyo naririnig, soberenya at taong bayan? Protektahan ang seguridad ng Pilipino. Sabi nga ni Pangulong Duterte doon sa press conference, ayun, kung gusto nyo, na sumunod na sa presidente na isang adik, sige, parang siya yung sabi nga, lead by example, di ba? Kung gusto nyo sumunod na yung mga anak nyo na sumingot na katulad ni Bangag, di sige, tuloy-tuloy ninyo, mga kababayan. So yan ang pahiwatig ng ating Pangulong Duterte, mga kapalangga,
Okay? Na talagang dapat na magising ang mga AFP na ito. Okay? Magising ang mga military na ito dahil doon sa kanyang press con, vindicated na naman ang lola ninyo, ang palangga ninyo, na sinabi ni Pangulong Duterte na may nagpakamatay na PSG. Diba? Sinabi ko yan noon pa sa inyo. Just barely few months na nakaupo si Bangag Jr., si Lisa Tanas, ay nakita niya yung ang tawag dito, yung PSG na patulog-tulog, may nakatulog and everything. Pero di ba ayon sa informante, dahil ang PSG hindi lang pala nagtulog, yun ang nakita niya. Nakita ng PSG na yun na nag-orgy ang mga putang ina, kung sino man yung mga nandoon, andun nagbabangag sila Lisa Tanas, bangag na bangag sila, kaya nanlilisik ang mata ng tarantadong babaeng demonya, kaya nagpatiwakal ang PSG ayon sa ating informante, at yan ngayon ay sinabi na ni Pangulong Duterte. Mahigit 1 taon ko na yan sinasabi sa inyo, at ngayon yun ang nakukumpirma na hindi magsasalita ang Pangulong Duterte kung wala siyang direct information coming from the military. Diba? So ano ang gagawin ng military? Magpapayag na lang ba na pamumunuan sila ng bangag ang presidente, bangag ang special assistant to the president? May mga nagpatiwakal, may ginurgur ngayon dyan sa loob ng tignan natin. Okay. Dali. Okay. Ngayon, mga kababayan. Okay. At ano yun? Teka lang, may emergency na ano. Sadali. Ano to? Dali lang may message. Okay. Okay, sige. Bago ko basahin yung message, mga palangga. Ito, yung recent na itinago sa atin. Okay, November 24, military lawyer found dead in Camp Aguinaldo. The Armed Forces of the Philippines has confirmed that Colonel Rolando Escalona Jr. of the Advocate General's Service, or JAGS, was found dead in his quarters at Camp Aguinaldo in Quezon City. In a statement sent to the Philippine Eclabush News. All right? AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla said that the body of Escalona was found in the early hours of November 2022. 2 days after nila ibinalita. Anong ibig sabihin yan? May nagugurguran na sa loob ng AFP, ng military. Hindi natin alam ang buong detalye unless na mabigyan tayo ng talagang balita na eksakto kung ano nangyari ng ating puting ahas. Sabi dito sa balita, Padilla said the AFP and the Philippine National are conducting a thorough investigation to determine the circumstances surrounding the incident. Chuchu. You know what? The fact na nangyari November 22, tas binalita ng AFP after 2 days, merong foul play yan. Merong foul na nangyari dyan, mga palangga. Yan ang katotohanan. Kaya kung hindi pa kayo magising para labanan at magsalita at lumabas sa kalsada ngayong araw na ito, kung ako sa inyo, lumabas na kayo para makita na ng buong mundo na kayo ay sukang-suka sa gobyernong ito. Remember, nagbigay ng statement si Bangag, di ba? Yung vlog natin. Okay? Alright. So, nagbigay ng statement si Bangag na nababahala siya. Yan ang pinag-usapan natin kanina. Okay, bago ako matulog. Mga kababayan, itong bangag na ito, nakakabahala talaga. Dahil ang nangyayari, nagugurguran na ang mismong nasa loob ng militar. Ngayon, pinagtatanggal, I think 11 or 64, kung di ako nagkakamali, una 11 tapos may 64 policemen
in Davao na tinanggal sa pwesto, inilipat sa kung saang mga lugar. Anong ibig sabihin yan? Unstable ang utak ng presidente niyong Bangag kasi hindi nga po siya ang nagpapatakbo. Si Lisa Tanas nga ang nagpapatakbo ng bayan ninyo. Paulit-ulit itong mga nilabas, itong mga nangyayari ngayon na mga nakukonfirm ni Pangulong Duterte, ni Vice President Sara Duterte, ito ay mga naiulat na natin ito. Galit na ang taong bayan sa comment section. I think thousands of thousands. You convert that comment sa kalsada para makita. Kaya sila alam mo, ang nakuha, ang naano natin, ulinigan natin na balita, galing sa mga Bangag, yung mga tao kasi gutom yan. Totoo naman, sinabi naman ni Inday na ang hirap, hindi yan lalabas. Hanggang ano lang yan, hanggang social media lang yan. Hanggang social media lang daw kayo. Okay? Pedro Roque, thank you palangga. Okay, mag-comment kayo dyan sa mga naalala yung sinabi ni Pangulong Duterte. Franz Lido, natawa ako sa sagot ni Tatay Diggs kung ano yung lifestyle niya. Ang sabi niya, iyot. Nakatawa nga tayo, iyot. Anyway, alam naman natin yung Pangulong Duterte. Kaya dahil dyan, cheers kay PRRD. Ayan, ito ay ating mga memorabilia na iniingat-ingatan. Ngayon, mga kababayan, dahil na alarma ang mga Bangag, si Martin Romualdez na sangkot dito, di ba? Naitala sa korte ng Delaware Court ang kanyang pagtanggap ng bribe na ayaw nilang pag-usapan dyan sa Wadcom at ayaw din pag-usapan ng media. So nagdakdak, nag-feeling, nagpapanggap ngayon silang biktima sa kabila ng kanilang mga kadyutahan. Ito, nagpa-meeting sa Congress. Diba? Nagkaroon sila ng eksena dyan. Okay, sa kanilang session. Okay? Regular session nila. Nagdakdak siya. Ano sabi ni Romualdez? Let me clear. Bubulol-bulol pa. Na hindi ka marunong magsalita. Para laging lasing, laging bangag, laging kargado, laging high. Sabi niya, let me clear. Hindi na ito biro. Hindi na ito normal na panalita. Ano pa nga basta bulol. Sabi niya, isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan at seguridad sa ating bayan. Hayop ka, Martin Romualdez. Ang direktang banta, ang pagnanakaw mo sa pera ng kabanang bayan, ang pamimigay mo ng ayuda na akala mo pera mo, utang ina ka. Ang pagtatanggap mo ng bribe galing sa mga tiwali doon sa Okada, Manila executives over, our parent company from Japan. Okay? Ang pag-smuggle ninyo, agricultural smuggling, lahat ng smuggling, kayo ang tunay na banta dahil ang pamahalaang bangag ay talagang bangag. Wala nang siguridad ang Pilipino dahil anytime pwede kayong gumurgur ng tao. Yan ang totoo. Kaya itigil mo ang pag-aawa-awa ninyo. Feeling victim pa kayo after nyo mag-hire ng assassins kasama si Babes Romualdez na ambassador ng Amerika. May sworn statement ako dyan. Visit kayo. Kayo ang tunay na mamamatay o manggugurgur. Sabi niya, it is an insult to every Filipino who believes in the rule of law and sanctity of life. Really? Kung naniniwala kayo sa rule of law, in the first place, hindi kayo mag-hire ng assassins at hindi nyo nanakawin ng pera sa loto para ilagay sa bounty sa ulo ko. Bago pa nagka-leche-leche ito, bago pa nag-resign si Inday Sara sa DepEd dahil di yan na nakayanan, December pa lang, nag-plot na kayo para patayin ako. Putang ina niyong lahat. Ano sabi niya? Violence has no place in our society. Kaya naman pala, nagwawala si Lisa dyan sa mga PSG, pinagbubulyawan niya, pinagsisigaw na hanggang sa magpakamatay o pinatay na lang. Diba? Ang mga taong nakaka-witness ng kaputahan nyo. Kayo ang tunay, sabi nga ni Inday, pinapatay nyo, diba?
Si Benigno Aquino, ayan, nag-ano na si Inday. O, kasan na yung mga dilawan? Yan ang sigaw nila ngayon. Pero tingnan mo yung mga dilawan dyan, nag-rally sa harap ng yung mga, ano yan? Yung mga kagrupo ni Franz Castro. Sila dati ang sumisigaw, mamamatay tao ang Marcos, diktador, pinatay si Ninoy. O tingnan mo, kakampi na nila ngayon. Kaya kayong mga naniwala noon sa mga katulad nitong mga kaliwang grupo na inilalaban ang pagkamatay ni Ninoy, ngayon kakampi na nila ang Marcos na pumatay sa idol niyong si Ninoy. So pare-pareho lang tong mga to dahil ang kanilang intensyon, it's not about hustisya, kundi about yung perang nakakamtam ng mga makakaliwang grupo na ito para ipagpatuloy ang pagre-recruit nila sa inyong mga anak sa mga kabundukan para sa kanilang interes na makakulimbat ng pera from the foreign donations at dyan sa Congress. Kaya nakikipagsabwatan ang mga kaliwang grupong ito dyan sa loob ng Kongreso para mabigyan sila ng budget. Kaya di ba nakikita niyo si Franz Castro may ganyan-ganyan pa, nagpe-fist bump pa sila ni Akop ba yun? Nakita niyo yun? Kaya wala ang dilawan at ang pulawan ay mga demonyong tunay. Okay? Hindi sila nandyan para panagutin ang mga naaapi. Kundi ginagamit lang nila na kunyari ito mga biktima ng war on D ni Pangulong Duterte, ginagamit lang nila yan panakipbutas na kunyari concern sila sa'yo, pero itong mga hinayupak na tupulahan at dilawan, ang mga tunay na berdugo, kriminal, kawatan, salot kasalut-salutan, smuggler, sindikato, mafia sa ating bayan. Sabi ni Martin Bangag, it is irreconcilable with the values that have taught and guided us for years. Values, respect, and amicable, peaceful conflict resolution. Ulol! Irreconcilable ang pagnanakaw ng tatay mo, ng kamag-anak mo, lahat kayong mga hayop kayo, Romualdez Marcos, Araneta, irreconcilable sa taong bayan ang pagnanakaw ninyo, kaya dapat kayong tapusin na sa mundong ito. Dapat malusaw na kayo lahat, malunok ninyo ang mga laway ninyo, total, mga addictus kayo. Diba? Mismo paulit-ulit itong mga military, itong mga nasa Kongreso, di ba, na si Marcos Jr. ay adik. Ngayon sila Dameo, adik. Sinabi na ni Cathy Binag, ayaw nilang ipatawag. Sinabi ni Pangulong Duterte, ayaw nila pag-usapan yung addiction ni Bangag. Kasi gusto nila maging bangag ang inyong mga anak. Di ba? Gusto na nila pag-usapan yung confidential fund ni Inday Sara. Ayaw nila pag-usapan ang confidential fund nila. At ayaw nila pag-usapan ang tungkol sa pinaka-importanting issue sa lipunang ito, ang pag-agamit ni Marcos Jr. at ni Lagdameo ng polboron. Isa yan sa laban ngayon dito ni Daddy Trump. Kayang war on D na yan. Baka kunin niya yung Duterte model. Baka yun ang ifa-follow niyang model. Ngayon, mga palangga, ano pa sabi ni Romualdez? These accusations are untrue and untrue and are a desperate attempt to distract from the real issues at hand. Really? To distract? Yung pulboronic na authenticated? Na authenticate dito sa Amerika? Pananakot ninyo? Wala kayong aksyon? Inaantay ko nga yung kaso nyo, mga putragis kayo? Ayaw niyong pag-usapan kasi takot kayong makaray-karay kayo sa korte ng Amerika. Yan ang totoo. Huwag mong i-cover up. Okay? Sabi pa niya, malinaw ang katotohanan. Ang trabaho ko bilang speaker ay maglingkod, hindi manira. Ulol! Ang trabaho mo bilang speaker ay mamigay ng ayuda. Manakot, mag-hire ng trolls para mag-comment sa'yo para ipagtanggol ka. Pero wala kang kwentang tao, Romualdez. Ngayon pa lang ang utak mo, ang kaluluwa mo, sinusunog na sa impyerno. Doon ka nababagay. Kayo, 10, kayo ni Lisa Bangag, lahat kayo dyan. Ang sabi niya, ang politika ng paninira ay hindi kailanman naging bahagi ng aking sakripisyo. Really? Yung ginagawa nyo kay Inday, na selective
tungkol dyan sa confidential fund, hindi ba paninira yan, tambaluslos? Dahil kayo may confidential funds yan, pero ayaw niyong pag-usapan ang confidential funds, yung ayaw niyo i-present sa taong bayan. Tapos pagbibintangan niyo, mag-accuse kayo na si Inday ay may something, krung-krung, nahamon na nga kayong magpa-neuro test kayo, magpa-drug test tayo, lahat ng test, wala man lang pumasa sa inyong mga hayop kayo. Yung pinsan mong bangag na si Marcos Jr., anong sinasagot niyan? Patawa-tawa lang. Matatapos na kayo. Mga inayupa kayo. Matatapos din kayo. At sisiguraduhin ng taong bayan na mabulok kayo lahat sa kulungan or kung pwedeng i-apply ang bitay na parusa sa inyo or bopis na parusa sa inyo, dapat sa inyo binobopis sa lahat ng kababuyan, kasamaan na ginagawa nyo sa taong bayan. Kung meron ng batas o kung pwede lang, this is just for the heck. Executive number 1, maliban sa gusto kong bangin, lalaglag lahat ng mga kawatan, isama na, ilagay na doon sa IRR, kung meron man yon. Ibopis kayong lahat na magnanakaw sa kaba ng bayan habang kayo ay nag-abroad, nagpapakasarap, nagbibili ng mga luxury cars, bumibili ng mga bahay, namimigay ng pera sa inyong mga kabit, mga kakaputahan, lahat. Ang Pilipino ay hindi makabili ng bigas dahil walang 20 pesos na bigas, walang 40 pesos na bigas, wala ring 50 na bigas, 65 na ang bigas. Yan ang katotohanan, mga palangga. Ano sabi pa? We will not tolerate and accept vague explanations and evasive responses. Kung wala kang tinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Karapatan ng taong bayan, Martin Romualdez. Magkano ang kinolekta mo sa Okada, Putaragis ka? Ha? Magkano? Magkano ang kinokolekta mo sa smuggling, sa droga? Magkano lahat ang kinokolekta nyo? Kung gusto nyo ng transparent, bakit hindi nyo ilabas si Michael Ma na kasabwat nyo ni Lisa Tanas na nakatago? Nakita mo, in-appoint na special envoy ni isang article ayaw nyong ipakita. Anong niyan? Anong accomplishment niyan? At saka walang dokumento na in-appoint niyo yung hayop na yan. Yan ang ipaliwanag mo sa taong bayan. Kayo ang may tinatago. Ilabas mo, Lisa Tanas, kung sino ang pinapatay nyo dyan sa PSG o sino yung nagpakamatay at sino itong yung kanina binasa natin. Okay? Malay lang. Emergency to. Ilabas nyo kung ilan ang mga pinagurgur nyo dyan. Okay? Now what? Okay. Dahil lang pala nga. Paus na ako . Okay, tingnan natin to. I see. Okay, good. Now, ano sabi niya? Ni Romualdez? Accountability is not optional. Ulul! Transparency is not negotiable. Kaya pala ayaw nyong ilabas. Kaya pala pinontempt nyo si Ka Eric at saka si Doc Lorraine Badoy dyan din sa the same Huwad Committee na yan. Nung tinatanong ka sa 1.8 billion na travel expenses o travel funds mo. Kaya pinakontem mo dahil ayaw mong maging transparent. Dahil nabubuhay kayo sa kadiliman. Yan ang katotohanan. Ano pa sabi ng hayop? Ang dami mong kasinungalingan. I'm telling you, matatapos kayo. Baka hindi na kayo abuti ng Pasko para hindi na ako mag-bold star, di ba? Mahayop kayo. Malinaw ang katotohanan. Ang trabaho ko bilang speaker ay maglingkod, hindi manira. Ano sabi pa niya? Ay hindi manira, ay hindi kailanman naging bahagi ng aking prinsipyo. Ang prinsipyo mo, Romualdez, ay magnakaw. Magnakaw. Sabi pa niya, ang laban na ito ay hindi tungkol sa akin, hindi tungkol sa inyo, kundi para sa ating bayan at kinabukasan ng bawat Pilipino. Ang kapal ng mukha nito. Di ba? Ano ang ginawa nitong hayop na to? Kitang-kita mga palangga, ang unconstitutional na pagkukontempt
ang mga illegal na pagkukontempt, hindi lang kay Attorney Zolaika Lopez, yung iba pa na mga kinontempt nila. Ang gusto nilang ikulong si Harry Roque o i-contempt, di ba? Kinulong na nga nila isang beses eh. Kinontempt nila na isang beses. Mga OFW, makinig kayo, tumuto kayo dito sa channel na ito. Imbitahan nyo ang inyong mga kapatid na mga adult lang ha, huwag yung below. Okay? Na makialam sa usaping panglipunan. Lumabas sa kalsada para isigaw ang inyong hinaing na tama na sa Bangag Administration. Putulan na natin ang kahayupan ng mga bangag na ito. Nandito kaming mga OFW, mga Pilipino abroad na willing magbigay ng pagkain, tubig kung kayo ay nasa kalsada para sumigaw na bangag-bangag. Ayaw namin ng bangag na presidente. Ngayon pa lang, gumawa na kayo ng inyong kahit bond paper kung anong gusto nyong message. Magpa-drug test ka bangag. Lagay nyo sa papel. Magpa-drug test ka. Nasaan ang 5,500